Sa bawat sulok ng Pilipinas, ang piyesta ay hindi lang selebrasyon. Ito ay pagpapakita ng kultura at kaugalian ng Pilipino. Ngunit sa gitna ng kasiyahan at kainan, may mga bagay na dapat nating gawin at hindi natin dapat gawin. Kaya tara, samahan nyo kami ipakita ang kaugalian ng pamilyang Pilipino sa isang masayang kapistahan. Happy Fiesta! Dapat gawin! Maraming salamat po, Tita Jessica. Pero magtatanggal po muna ako ng tsinelas para hindi madumihan yung loob. Wow! Ganyan po ang tamang asal, Kuya JV. Napakabuting bata. Ganyan yung magandang halimbawa. Hindi dapat gawin! Wow! Ganda naman ng sahig. Parang pwede ako mag-catwalk. Hala, Kuya JV, hindi ka nagtanggal ng tsinelas. Eh ano naman? Fiesta naman eh. Bastos na bata. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng tamang asal sa mga simpleng sitwasyon gaya ng pagpasok sa isang bahay kapag may handaan o fiesta. Sa dapat gawin, dito pinapakita ang pagiging respeto ng mga bisita sa pamagitan ng pagtanggal ng kanilang tsinelas bago pumasok. Maliit man yun na bagay na gawin, pero ito ay nagpapakita ng paggalang sa may-ari ng bahay. Samantala sa hindi dapat gawin, dito pinapakita ang kabaliktaran, ang kawalan ng konsiderasyon kapag hindi nagtanggal ng tsinelas. Dahil dito nakakapagdulot ito ng abala, dumi at hindi magandang impresyon sa may-ari ng bahay. Sa kabuuhan, mahalagang malaman natin ang mga dapat at hindi dapat gawin. Dahil dito ay nagtataguyod ng pagrerespeto, disiplina at maayos na pakikisalamuha sa ibang tao. Lalo na sa ating kulturang Pilipino na mataas ang pagpapahalaga na sa malinis na tahanan at magandang pakikisama. Dapat gawin! Magandang hapon po, Lolo. Hi, Tay! Oh, mag-bless ka sa lolo mo. Hello po, Lolo. Napakabuti mo na mga po. Kumain na kayo? Kamusta, Tay? Okay na po kami, Lolo. Busog na pa kami. Salamat po. Ganyan nga, anak. Lagi mong gamitin ng po at opo para magpakita ng paggalang. Apo, Nay. Hindi dapat gawin! Hello po, Lolo. Ano po, Tay? Uy, mag-bless ka na sa lolo mo? Okay na yun, Ma. Naghay naman ako kay Lolo eh. Hayaan mo na, nak. Kumain na ba kayo? Ang kulit ninyo. Tapos na nga kami kumain ni Nanay. Hoy! Hindi ganyan ang paggamit ng po at opo, ah! Sorry po, Lo. Sorry po, Ma. Ang paggamit ng po at opo ay mahalaga dahil isa itong palatandaan ng paggalang sa kausap. Nagpapakita ito ng respeto sa mga nakakausap natin na ibang tao, lalo na sa mga mas nakakatanda pa sa atin. Ito ay isang kaugalian ng mga Pilipino na kung saan pinapakita natin ang isang magandang asal at pagpapakumbaba. Sa kabaliktaran, kapag hindi natin ginamit ang po at opo, ay parang pinapakita na lang din natin na wala tayong respeto sa kanila o sa mga ibang tao at para tayong nagiging bastos sa kanila. So, lagi nating tandaan na gamitin natin ang po at opo sa kung sino mang taong kinakausap or nakakausap natin. Dapat gawin! Pasok ko kayo. Medyo malit bahay namin. Pagpasensyahan nyo na. Naku, walang problema yun. Maraming salamat sa pag-imbita, ha? Hello po, Lola at Lolo. Magandang umaga po. Ano po? Dito na po kayo lang maupo. Kayo rin po la. Maupo po kayo. Maraming salamat po sa pagdalo. Hindi dapat gawin. Gutom na ako. Sabihin mo kay tita, kain na tayo. Oh, sige, wait lang ha. Punta ko na si Mama. Mga, hindi pa po ba tayo kakain? Nagugutom na po kami. Kaya ka nga. Hindi mo ba nakikita may bisita tayo? Ay, hala. Sorry po. Maupo po kayo. Ay, sorry po. Sorry po. Oh, mabuti naman pala kayo mga bata. O siya, maupo na rin kayo. Sige po. Sa ating bidyong napanood, naipakita natin ang pagpapahalaga sa mga nakakatandang bisita sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng silya o pagpapaupo sa loob ng bahay. Sa kontekstong panlipunan, ito ay tinatawag na mores.
isang mahalagang pamantayang moral ng lipunan na hindi lamang isang simpleng kagandahang asal, ngunit itinuturing na ring tungkulin. Sa gayon, ang pagpapaupo ay hindi lamang isang kultura, ngunit ito na rin ay pagpapakita ng pagpapahalaga sa dangal at dignidad ng mga nakakatandang bisita. Dapat gawin! Ama, maraming salamat po sa pang-araw-araw. Naway patuloy mo kaming gabayan sa aming pang-araw-araw, lalo na ang aking pamilya at ang mga taong nakapaligid sa amin. Sa ngalan mo, Jesus, nagdadalangin kami. Amen. Hindi dapat gawin. Noon, maraming salamat po sa pang-araw-araw. Naway gabayan mo ang aming pamilya at ang mga amin. Lalong-lalo na po ang mga taong hindi marunong rumespeto sa iyong pangalan. Amen. Alam naman talaga natin na kilala ang mga Pilipino dahil sa kanilang magandang pag-uugali. Alam din natin na likas sa mga Pilipino ang pagiging madasalin at malapit sa Diyos. Sa tuwing tayo ay nagdadasal, dapat nakatuon ang ating isip at puso sa Panginoon para mas lalo natin maramdaman ang Kanyang presensya. Hindi dapat tayo ay maingay, may ginagawa, dahil ang oras na ito ay sadyang sagrado para sa atin. Dapat gawin! Tinan mo, isa na lang ako, puro ka kasi salita eh. Yabang-yabang mo! Naman ngayon, asortalo ka lang eh. Bakla, plasto ka. Yabang mo, pre! Asortalo ka lang, talo ka. Tigilan bilis! nyo nga yan, te! Naglalaro tayo, nakakahiya kayo. Laro lang yan, oh. Okay, sorry, JV. Sorry. Sansya ka na rin dyan, hindi na ako mangasa. Bukulo ko, Tama na nga to. plastic nyo. Laro-laro lang to. Yusin nyo nga yan, sapa. Hindi dapat gawin. Puno na ako, che. Kayo na ng dalawa. Oh, plasto ka ulit. Oh, meron ako. Oh, ito. Tignan Sana mo. binigay mo na lahat ng card, diba? Bakit ka naurat? Laro lang naman yan. Yan, Sortalong mag-away na naman kayo. Away kayo ng away, laro lang yan. Oh. Kasi ni JV eh. Bakit ka nangingisali? Oh, Tapos ka na, diba? Kaya nga. Ba't parang kasalanan ko ba? Kasalanan ko bang dalawa? Hindi dapat gawin ang pagmumura, pagsisigawan at patuloy na pag-aaway lalo na sa gitna ng pista, kung saan dapat masaya ang lahat. Hindi rin tama ang baliwalain ng mga taong nagtatangkang umawat dahil lalo lamang itong nakakasira ng samahan. Sa halip, ang dapat gawin ang matutong magpakumbaba at humingi ng paumanhin kapag nagkamali, makinig at magbigay respeto sa bawat isa at piliin ng pagkakaisa kaysa sa gulo. Tandaan, ang tunay na diwa ng pista ay kasiyahan at samahan, kaya mas masarap at mas makabuluhan ito kapag may respeto, pagkakaunawaan at pagkakaibigan. Dapat gawin. Hindi ko na pare. Pero, syempre hinay-hinay lang tayo kasi baka mawalan tayo sa bisyo at mapapagalitan tayo ng mga misis natin. Oo naman pare, mas okay lang hindi tayo sumobra kaysa, yan, maengga. Hindi dapat gawin. Tagay ka pa pare, oh. Tagay ka pa. Ito pa pare. Pare, ayoko na pare. Nahihilo na ako. Baka hinahanap na yun ako sa Hila bahay. mo naman pare, para ka namang bata. Pare. Ayos lang pare, at least alam ko yung limitasyon ko. Ikaw ba? Nasabi mo bang lasinggero ako? Oo, tignan mo nga yung sarili mo. Ito ay dapat gawin sapagkat ang pag-inom ng may limitasyon at marunong rumespeto sa kainuman ay magiging makabuluhan ng selebrasyon. Ang iba pang mga bisita ay nagkakaisa at nag-enjoy lamang sa pista. Sa ganitong paraan, mananatiling masaya, payapa at maayos ang pagdiriwang. Hindi dapat itong gawin marahil ang pakikipag-away sa kapwa ay masama. Hindi dapat tayo umiinom ng sobra sapagkat maaari itong magdulot ng gulo o away katulad ng napanood ninyo. Sa halip na maging masaya ay nauwi pa sila sa away dulot ng labis na pag-inom. Ang pista ay dapat na ipinagdiriwang ng may kasiyahan, hindi away. Dapat gawin. I come for to be. We're dreaming hard, we came so far. Now I believe we're going up. Ay! Magpatulog ka! Ano ba naman yan? Sino ba yung sumisigaw na yan? Sorry naman. Pasensya
pasensya na po. Ngayon lang sila nag-sleep over. Hindi na po Fiesta din maulit. kasi hindi na maulit. Opo, Promise. sorry po. Sorry po, tita. Hindi dapat gawin. We're going up! Magpatulog ka! Ano ba naman yan? Sino ba yung sumisigaw na yan? Si Ana nga alam! Kanina pa yan eh! Mga bata! Masasaya lang naman tayo minsan na mag-fiesta. Sila nga pag nag-video okay, hindi natin naano. Tita, Di ba alam mo ito? Tita Di ba mukha tayo sa TikTok? Ipinapaalala nito na ang pagiging bahagi ng isang komunidad ay nangangailangan ng disiplina at pag-iisip sa kalagayan ng ating mga kapwa. Sa huli, ipinapakita dito na ang pagpapahalaga sa kapayapaan at pagkakaisa ay isang mahalagang kaugaliang Pilipino na kung saan ay mas mahalaga pa sa pansariling kasiyahan. Dapat gawin. Naku, ang sikip naman dito sa bahay. Marami pa tayong bisita mamaya. Oo nga eh. Inaya ko pa naman lahat ng kumpare ko. Ilagay mo na lang kaya dito yung bangkita sa labas. Gawin mong harap. yan eh. Ay, oh siya, kumuha ka na lang ng barangay permit doon kay Kapitan. Sige, punta na ako sa barangay mo. Hindi dapat gawin. Fiesta na, excited na ako makipag-inuman sa kumpare ko. Ingay nyo ba yun? Uy! Bawal dumaan dito. Ano bang fiesta dito? Ayos. Hoy, Mark! Ano yung problema mo? Uy, pres, eto kasing dayo eh. Alam ng fiesta dito, dadaan-daan pa. Naku Mark, wala pang piyesta, nanggugulo ka na agad. Kung gusto mo dyan, magharang-harang ka dyan, kung ka sa barangay, kumuha ka ng permit. Ano nga? Sa tuwing pista ay nararapat mo tayong kumuha ng permit sa barangay bago tayo magsara ng kalsada. Ito ay para sa maayos, ligtas at walang gulong selebrasyon. Samantala, kung basta-basta lang natin isasara ang kalsada, ito ay pwedeng magdulot ng aksidente, abala, at gulo sa nakakarami. Kaya para sa mapayapang pista, dapat nating alamin ang mga dapat at hindi dapat gawin. Kaya kayo, anong pipiliin nyo? Hindi dapat gawin o dapat gawin?